Yan, saksak na po natin. Yan, bali charging na po siya. Ayan po yung indicator ng external sa labas at ito po yung sa loob ng board. Yan. Pero ang Welcome back sa aking video mga ka-DIY. Bali ngayong araw po ay mag-review po tayo ng charging module. Ito po yung TP5100. Bali meron pong nagtanong sa akin sa isang comment na kung ano nga ba yung ginagamit ko na charging module sa aking mga 18650 at DIY project. Bali ngayon po ay susubukan po natin siya sa phone charger at sa solar. Bali hindi ko pa po ito natetesting sa solar kaya maganda rin po na gagawa natin ng review ngayon. Kung magugustuhan nyo po ang aking video ay huwag nyo po kalimutan mag-like at subscribe. Simulan na po natin. Ang una po muna natin gawin mga ka-DIY ay reviewin po muna natin yung physical appearance nya. Ito po yung itsura ng TP5100. Ayan po. Bali yung haba po nya ay halos nasa 1 inches. Tapos yung lapad naman po ay kulang 1 inches. Maliit lang po siya. Dito po sa board nya ay makikita nyo po yung input connection at saka output connection. Sa input connection po ay ito po yung positive. Ito naman po yung ito po yung negative. Ito naman po yung positive. Tapos ang makikita nyo po na DC input nya ay 5 volts hanggang 15 volts. Pero sa Shopee po, ang makikita nyo po na input nya sa description nya ay mula 5 volts hanggang 18 volts. Ito naman pong nakikita nyo dalawang butas na ito, ay tatlong butas, ay ito naman po yung charging indicator nya. Pwede po kayong maglagay ng charging indicator nya. Pero dito po sa board nya ay meron ng built-in na charging indicator. Ito po yung maliit po na yan. Tapos ito naman po yung output nya. Ito po yung positive, ito po yung negative. Ayan po. Bali ang pwede nyo po i-charge dito ay yung 18650 na battery na ang full charge ay 4.2. Bali ang ampere po na kaya niyang i-charge ay hanggang 2 ampere. Pero depende po yun sa DC na power supply na gagamitin nyo. Pagka kaya po niya mag-output ng 2 ampere ay possible na makuha mo po yung maximum na charging output nito. Tapos pwede ka rin po dito mag-charge ng 8.4 volts na 18650 na naka-series. Bali yun po ay dalawang battery po na pinag-series. Kaya ang naging output po ay 8.4 volts. Bali kung magsi-series po kayo ng 18650 ay kailangan nyo rin po itong i-series. Ito pong nakalagay na set. Tapos kung naka-series na po ito, ang magiging output po ay 8.4 volts na po. Kahit ang input nyo po ay 5 volts, ang magiging output pa rin po nito ay magiging 8.4 volts. Yan po yan. Ang kagandahan po dito ay pwede nyong gamitin yung charging phone nyo. Yung charger ng phone nyo pwede nyo pong gamitin dito. Pero ngayon po ang goal po natin ay malaman kung pwede po talaga siya gamitin sa solar. Ayan po. Bali para po matesting natin ito ay gagawin po natin siya ng connection. Pero hindi ko na po ito mapapakita sa inyo para mabilis po tayo. Bali meron na po ako ditong nakaset na. Madali lang naman po itong i-connect. Bali dito lang po naman yung input. Ito lang po yung output na diretso na kagad sa battery.
Yan po. Bali wala po ditong kakabitan ng output ng battery. Kapag ka meron po kayong device, ay doon nyo po irerekta sa battery. Yan po ang kagandahan dito. Hindi na po siya lalabas ng output para sa load mo. Diretso na kagad siya sa battery. Ayan po. Tapos, ito po yung gagamitin natin na pan-testing. Ito po ay nakaset na po siya. Ayan po, nakapwesto na. Naka-install na po sa emergency light natin na ginawa. Ayan. Bali yung input po niya ay may dalawang klase na ginamit ko. Isang DC jack at isang type C. Magka-parallel lang po yung dalawa na yan. Tapos ipinarallel ko lang din po dito sa pinaka board nya. Ayan, bali naka-connect lang din po yan. Rekta lang. Ayan, bali ipapakita ko po sa screen yung connection nya. Tapos yung battery pong ginamit ay naka-parallel lang din po na 2,500 mAh. Bali 4 na piraso po yan na 2,500 mAh. Dahil po nakaparallel po yan, ang capacity po niyan ay halos nasa 10 ampere. Kaya titinan po natin kung kakayanin po ng TP5100 na i-charge ito. Ayan po yan, nakakonect na po yan, nakaayos na. Bali ang gawin po muna natin ay i-check po natin yung voltage ng battery. Kung ano po. Bali nilobat ko na po itong emergency light para matesting po natin siya sa charging. Bali yung voltage po ng battery na nandito sa emergency light natin ay ayan. Teka lang po, medyo malikot. Yan, 3.8 volts po ang status voltage ng battery natin ngayon. 3.8 volts. Bali ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang kagandahan ng TP5100 ay pwede siyang i-charge pwede mong gamitin yung phone charger mo. Ayan, testing po muna natin sa phone charger. Ayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kanina. Charging indicator nyo na pwede nyo ilagay. Tapos pero meron na rin po yung board nya na charging indicator. Bali red po kapag nagcha-charge. Kapag ka full charge na po yan ay magiging blue po yan. Ito naman pong nilagay ko ay magiging green. Kaya nilagyan ko po ng extra para po nakalabas, kitang kita po. Kasi kapag sa loob po yung board, nasa loob yung board, di makikita yung charging indicator niya. Medyo aninagin mo lang mula sa labas kung full charge na siya. Kung mayroon pong external nakalabas ay madali pong makita. Yan, bali pwede po pong gamitin yung phone charger. Baka gusto nyo pong mapanood yung tutorial ko kung paano gawin ito, ay abangan nyo po kasi gagawa po tayo ng tutorial nyan. Ayan po, bali charging po tayo ng gamit yung charger ng phone. Ngayon ang next po natin, ite-testing po natin siya sa solar. Bali kaya din po naisipan kong i-testing to sa solar dahil mayroon po akong nabili sa Shopee na solar panel na napakamura. Halos nasa 200 pesos ko lang po ito nabili. Papakita ko na lang po sa screen yung presyo. Bali ito po ay 6 volts 12 watts. Susubukan po natin kung kaya niya i-full charge yung 10 Ah na parallel na 18650 battery. Bali set up po muna natin ito sa taas para ma-testing natin. At titinan po natin kung kakayanin po ng TP5100 na i-charge yung battery natin.
Ayan. Bali, setup ko po muna ito sa taas. Itong solar panel. Tapos, go na po tayo sa testing. Alright mga ka-DIY, proceed na po tayo sa testing. Bali, na-iset ko na po yung solar panel dun sa bubong po namin. Bali, ang ginawa ko po ay pinutol ko po yung connector niya at pinalitan ko ng ibang jack. Kasi iba po yung nasa yung stock niya na cable na pang connector. Kaya pinutol ko po at pinalitan ko ng ibang DC jack. Ngayon po ay i-connecta po natin itong solar panel dito sa ginawa natin na input. Ito po na DC input. Yan, saksak na po natin. Yan, bali charging na po siya. Ayan po yung indicator ng external sa labas at ito po yung sa loob ng board. Yan. Pero ang gagawin po natin para ma-monitor po natin kung ilan po yung capacity na gagawin natin ay gumawa po ako ng nag-DIY po ako ng pang capacity test para makita po natin kung ano ba yung voltage ng solar panel natin. Ito po yung gagamitin natin. Ito po ay nabibili lang sa Shopee. Yan, balik ko connect lang po natin dito. Yan. Hindi po masyado kita sa camera pero ayun po yung voltage ng solar panel, 7.53. Yan. Kita po. Hirap lang po makita sa camera. Ngayon, dahil naka USB na po ito, ang gagamitin na po natin na pang connect ay yung pang cellphone po. Yan, connect natin dito. Tapos, connect po natin dito sa teka. Bago po tayo magsimula, ayan po, nakikita nyo yung time natin, 00, yung mAh, 00 din, at saka yung ampere. Ngayon, pag sinaksak po natin ito, makikita po natin yung ampere nya, at saka yung time gagana na rin po, at saka yung capacity na maipapasok na dito sa battery natin. Yan. Bali, nakasaksak na po. Charging na po tayo. Bali yung hirap po makita sa camera eh. Ayan. Bali yung ano po, yung solar po natin, solar panel ay nagbago po yung voltage. Naging 4.21 volts. At yung input po niya na ampere ay ayan, 0.55 ampere. Charging na po tayo. Bali yung time na yan po, makikita natin kung ilang oras po siya magcha-charge. Ayan po. Hirap lang po makita sa camera pero charging na po siya. Ang oras naman po natin ngayong umaga, bali ayan po, 7:43. Ante-testing na po natin. Ngayon babalikan na lang po natin to mamaya kung ilang oras niya ipo-full charge. Okay? Alright mga ka-DIY, bali ngayon po ay full charge na po yung battery natin. Bali yung TP51100 natin ay umilaw na po yung indicator na blue. Yun po ay ibig sabihin ay full charge na yung battery. Pati po yung nilagay po natin na extra na charging indicator ay nagkulay green na po. Kanina po ay kulay red yan. Bali, base po sa ating meter ay nakapag-charge po tayo sa solar panel natin ng 3,000 mAh. Halos 3,000 mAh po at di na po pumapasok yung charge. Ayan, 0 na po yung ampere. Ibig sabihin po ay wala na po pumapasok na charge dyan sa battery natin. Ayan. Bali halos na i-charge po siya na mula kanina ng 4 na oras bago siya na full charge. Kahit po hindi nyo siya bantayan ay automatic na po siyang ikakatop ng ano natin, ng TP5100.
automatic na po siyang ika-cut off pag full charge. Bali ang gawin po natin ay papakita ko po pala sa inyo yung time. Ang oras po ngayon ay 12:30 na po ng tanghali. Bali kalahating araw lang po ay na full charge na kagad yung battery natin. Bali bunutin na po natin, tapos i-check po natin yung voltage ng battery. Ayan, bali ang voltage po ng battery natin ay 4.17. Full charge na po yan. Ngayon po ay nalaman natin na pwede talaga siya gamitin sa solar. Kaya goods na goods siya mga ka-DIY sa mga project natin. Recommended ko po siya sa mga ganitong emergency light. Ayos po ba mga ka-DIY? Ayun mga ka-DIY, dahil nasa dulo ka na ng aking video ay huwag nyo pong kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga susunod ko pang video. Ang next project po natin ay gagawa po tayo ng emergency light. Kagaya po nito. Abangan nyo po ang aking video dahil ipag-giveaway din po natin yung magagawa natin na emergency light. Yun lamang po. Maraming salamat.